Sofia, hintayin mo si Mama mula sa Isla ng Paraiso. Pagkatapos ng usapang negosyo, dadalan ako sa'yo ng pinakamalaking manika Barbie. Makinig ka kay Papa sa bahay. Naiintindihan mo ba? Mama, dapat kang bumalik agad. Mahal ko, sige, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong aalagaan ang ating anak na babae. Hindi siya magkakaroon ng kahit anong hirap. Oh. Ang iyong sinabing bagong enerhiya, smartphone blockchain artificial intelligence, ang apat na kumpanyang ito lahat ay may magandang kinabukasan. Gamit ang account ng aking kumpanyang offshore bawat isa, mamuhunan muna ng 50 milyon opo, Ma'am Reyes. Mga pasahero, pansinin po, ang barko ay nakaranas ng matinding bagyo, mangyaring umupo at kumapit agad. Sofia, Isang emergency na balita. 20 taon na ang nakalipas mula sa lungsod ng Liwanag. Umalis patungong Isla ng Paraiso, na misteryosong nawala sa daan, ang marangyang bapor ng karunungan. Ngayong araw, alas 10:30 ng umaga, biglang lumitaw sa daungan ng lungsod ng Liwanag. Ang mga eksperto ay paunang naghihinala na may kinalaman sa misteryosong trianggulo, anomalya ng oras at espasyo. talaga akong nakarating pagkalipas ng 20 taon. Kami ay bumabati kay Ma'am Reyes sa inyong pagbabalik. Kayo ay? Ma'am Reyes, kami ang dating pinag-investan ninyo na 4 na kumpanya. Ngayon, kaming 4 ay nasa Global 500 na. Mula ngayon, kami ay nasa inyong utos. Kung ganoon, ang 4 ninyong kumpanya agsama agad, tawagin itong Korporasyon ng Liwanag. Bilang regalo ko sa aking anak regalo sa pagbati opo. Ano na ang lagay ng aking anak? Nalaman namin, si Ma'am Sofia ay matagal ng malnourished, sobrang pagod, kamakailan. Dahil sa acute na pagdurugo ng tiyan, ay nasa ilalim ng inyong pangalan sa pribadong ospital ng hari para sa pagsusuri. Sofia Reyes, huwag kang magpanggap na patay sa kama. Bumangon ka na para bigyan ng puwang ang aso ko. Pinisil nila ang aking anak dumiretso sa ospital. Lumayas ka! Sofia! Ikaw na kumakain sa tira-tira naming at lumaki kang yaya. Karapat-dapat bang hawakan ng aso ko? Kung mawalan ito ng isang balahibo, papanagutin kita ng buhay mo. Sobra ka na! Anong sakit ang pagdurugo ng tiyan? Ikaw na walang kwentang yaya. Kapit lang, lilipas din. Bakit ka nag-aarte? Samantalang ang aso namin ay 1 oras nang walang kain. Sa bahay ninyo, 20 taon akong nagpapakahirap na parang alipin. Tiniis ko ang mga palo at mura. Ngayon, nagdurugo ang tiyan ko at malapit na akong mamatay. Bakit kailangan pang ibigay ang kwarto sa isang aso? Dahil ang ospital na ito ay pag-aari ng tatay ko, at ako ang Ma'am Sofia dito. Ikaw na mahirap, karapat-dapat bang makipag-agawan ng kwarto sa aso ko? Dahil naglingkod ka sa amin sa loob ng maraming taon. Magpapakita ako ng awa at papayagan kitang humiga sa pasilyo. Hindi naman ito malubhang sakit. Kung maghintay ka, hindi ka naman mamamatay. Ikaw, Mga tao, kalad ka rin ninyo siya palabas. ang sakit. Tumigil ka! Bitawan mo siya. Sofia. Sofia, okay ka lang? Ikaw ay... Pasaway na bata. Ako si Mama. Ako ang mama mo. Sofia, hintayin mo si Mama mula sa Isla ng Paraiso pagkatapos ng usapang proyekto. Bibigyan kita ng pinakamalaking manikang Barbie. Makinig ka kay Papa sa bahay, okay? Mama, bumalik ka talaga. Akala ko, hindi na kita makikita. Bumalik na si Mama. Simula ngayon, nandito na si Mama. Hindi na hahayaang may mga api sa iyo. Sofia Reyes, saan mo natagpuan ang babaeng probinsyana na ito? Kung hindi ka pa tapos magpasuso, gusto mong ipagtanggol ka ng nanay mo, dapat kumuha ka ng isang matandang babae. Siya?
Sino ang niloloko mo? Ikaw ang palaging nang aapi sa anak ko. Walang hiya. Nasa trato ka pa. Pinapayuhan kitang umayos ka. Alisin mo na itong baho na yaya. Huwag mong abalahin ang check-up ng aso ko. Kung ang sanggol ko ay magkaroon ng kahit anong aberya, ipagbibili kayong dalawang mahirap, hindi kayo makabayad. Sinasabi mong anak ko ay isang yaya? At gusto mong ang anak ko ay magbigay ng silid sa aso mo? Maaaring bigyan ng lugar ang aking purebred na aso sa kompetisyon. Karangalan para sa inyong mga mahihirap. Huwag kayong maging walang hiya. Sinaktan mo ako! Ma, sinaktan niya ako! Walang hiya. Ang tapang mo. Anong tapang mong sinaktan ng anak ko? Nagrebelde ka na ba? Ang asawa ko ay ang pinakamayaman sa lungsod ng Liwanag, Marco Santos. Tinapangan mo akong saktan? Anong sinabi mo? Marco Santos ang asawa mo? Ngayon, natatakot ka na ba? Kung alam mo ang iyong lugar? Ngayon, luhod ka sa harap namin. Yumuko ka ng paulit-ulit hanggang sa masiyahan ako. Baka kung matuwa ako, hayaan kayo ni Papa. Patawarin ako? Si Marco Santos? Karapat-dapat ba? Tatanungin ko siya. Sa 20 taon na ito, ganyan ba niya inalagaan ang anak ko? Kinayaan kayong mga walang kamuwang-muwang na nilalang na inaapi ang kanyang sariling anak? Ikaw, walang hiya. At may lakas ka pang magsabi sa iba na, ikaw ang anak na dalaga ng pamilya Santos? Mukhang ang ibinigay ko sa iyo na leksyon ay hindi sapat. Tama nga. Sa buong lungsod ng Liwanag, sino ang hindi nakakaalam? Si Sir Santos at si Ma'am Garcia ay kasal na sa loob ng 20 taon at kilala bilang isang napakasayang mag-asawa. Tanging si Ma'am Sofia ang nag-iisang pinakamamahal na anak. Mukhang sobrang naghihirap. Gustong umangat sa lipunan. Sa tingin ko, ang dalawang ito ay dapat na pumunta agad sa mental hospital para magpatingin sa utak. 20 taon. Marco Santos, nag-cheat ka na ba? Noon pa man? Ano pang hinihintay ninyo? Ang walang hiyang ito ay nangahas na saktan ako. Hulihin ninyo siya para sa akin. Ngayon, tiyak na tuturuan ko siya ng leksyon. Huwag saktan ang mama ko. Sofia, huwag kang matakot. Sa tingin ko, sila sino ang may lakas ng loob na galawin ako? Ano pa ba ang hinihintay ninyo? Bakit hindi pa kayo kumilos? Ma'am Garcia, ang lakas ng dating ng babaeng ito. May koneksyon ba siya? Kung hindi, itatanong muna natin kay Ginoong Santos. Ano ang itatanong? Ang pribadong ospital na ito pag-aari ng asawa ko. Ako ang may-ari dito. Lakas ng loob ninyong sumuway sa akin? Maniniwala ba kayo? Tatanggalin ko kayong lahat. Ang lakas ng bibig mo. Tingnan natin kung kaya mo ba. Tawagan mo na. Si Marco Santos. Itanong mo kung ang lugar na ito. Ay sa Santos o sa Reyes? Sino ka ba? Lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ng asawa ko. Sige, tawagan mo. Tawagan ko? Hintayin mo ako. Tingnan mo kung paano ka parurusahan ng asawa ko. Mga kaibigan, nakatanggap ako ng balita na kaninang umaga, 4 na kumpanyang nasa Fortune 500 ay direktang nagsanib bilang isa. Ang pinakamalaking konglomerasyon sa mundo ang korporasyon ng Liwanag. Sa maikling panahon, nagawa nilang pagsamahin ang 4 na higante. Ang background ng taong nasa likod nito ay talagang nakakatakot. Kung makakasakay lang tayo sa malaking barko ng korporasyon ng Liwanag at makuha ang kontrata, hindi lang ang pinakamayaman sa lungsod ng Liwanag kundi pati na rin ang pinakamayaman sa buong bansa ay akin na, Marco Santos. Mahal ko. Ano yon? Talaga bang boses ni Marco Santos yan? Mahal ko, halika rito. Sa pribadong ospital, may baliw na babae dito. Hindi lang siya nanakit sa publiko sa akin at kay Andrea, kundi nagsasalita rin siya ng walang katotohanan. Sinasabi niyang ang pribadong ospital na ito ay kanya. Oo nga, papaulit-ulit niyang sinasabi na ang baho na yaya ay anak mo sa kanya. Ano? Ang lakas ng loob niya. Nagkalat siya ng kasinungalingan sa aking teritoryo. Inapi ang aking asawa at anak. Mahal ko, huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Ang mga taong umapi sa inyo ay magbabayad. Marco Santos, sino ang gusto mong magbayad? Ang boses na yon. Si Diana Reyes ba talaga yon? Hindi. Baka nagkakamali lang ako. 20 taon na mula nang mamatay si Diana Reyes. Paano naman siya iyon? Hintay ka lang. Tingnan natin kung sino ang may gusto pang mabuhay at nangahas na galawin ang tao ni Marco Santos. Ipapalabas kita sa lungsod ng Liwanag at mawawala.
Narinig mo na ba? Darating na ang mahal ko. Kapag bumaba siya, tiyak na kayo ay maghihirap ng higit pa sa kamatayan. Maliit na sinta, bigyan kita ng pagkakataon. Ang kailangan mo lang ay lumuhod. At sampalin ang sarili ng 100 beses. Hihilingin ko sa aking papa. Na, patayin ka ng mabilis at walang sakit. Sige, bigyan din kita ng pagkakataon. Ang kailangan lang ay kayong dalawa. At luhod ngayon. At humingi ng tawad sa aking anak. Maaari akong maging maluwag. Hayaan kong mabangkarote ang inyong pamilya. At payagan kayong mabuhay ng hirap sa lungsod ng liwanag. Ikaw, Sofia Reyes, gaano pa karami ang ibinigay mo sa maliit na sintang ito? Para siyang nagmamadaling mamatay. Alam mo naman ang paraan ng aking papa. Kung ayaw mong may mangyari sa taong ito, sige, agad kang luhod at yumukod para humingi ng tawad. Wala itong kinalaman sa aking mama. Kasalanan ko ito. Sofia, ano ang ginagawa mo? Mama, hirap ka nang makabalik. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Pasaway na bata. Nakalimutan mo na ba? Lahat ngayon ng pag-aari ni Marco Santos ay lahat ng ibinigay ko noon sa kanya ng sarili kong kamay. Kung gusto ko, maaari kong bawiin anumang oras. Ngayon, ang dapat lumuhod at humingi ng tawad ay sila. Sofia Reyes, saan mo kinuha ang babaeng ito? Sa mental hospital ba? Mama, ang mga ari-arian na inangkin na ni Marco Santos ay nasa kanya na. Wala pang 1 buwan mula nang mawala ka, pinapirma kanya ng death certificate at pinaalis niya kami ng nanay ko at sinabi niya sa publiko na hindi ako ang tunay niyang anak. Anak lang daw ako ng yaya. Ano? Marco Santos na walang hiya. Paano niya nagawa yon sa'yo? Maliit na sinta, pinagmumura mo ang tatay ko? Kung hindi dahil sa kabaitan ng tatay ko at inampon ang maliit na sintang si Sofia para maging katulong sa bahay, matagal na siyang patay sa lansangan? Ang ibig mong sabihin, hindi lang kayo ng agaw ng bahay. Sa loob ng 20 taon, pinagawa ninyo ang sarili kong anak na maging alipin ninyo at pinahiya ninyo siya. At ngayon, dahil lang sa isang aso, gusto ninyong patayin ang anak ko. Ano ngayon? Sino ba ang nag-udyok sa kanya na maging alila? Karapat-dapat siya. Andrea. Mga walang kwenta, patay kayo? Hayaan ninyong bugbugin ang Ma'am Sofia? Gawain na. Hulihin ang maliit na sinta na ito. Pagsisisihan niya na ipinanganak siya. Sia, tingnan natin kung sino ang magsisisi ngayong araw. Lahat lumapit? Ngayon, lahat ng umapi sa anak ko, walang makakaalis. Sino ang mang-aapi sa mahal ko? Ma'am Reyes, Hulihin ninyo sila. Maliit na sinta. Lakas loob mo kaming gawin ito? Pagdating ng tatay ko, kahit 10 buhay ninyo ay hindi sapat para bayaran. Mama, Huwag kang matakot. Sofia, maniwala ka sa mama. Nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Pinapayuhan kita. pakawalan mo kami ngayon. Ang asawa ko ay ang pinakamayaman sa lungsod ng liwanag. Napakalakas ng kapangyarihan. Papatayin ko kayong mga mahirap. Parang pagdurog ng langgam kasing dali lang. Ano? Ngayon lang kayo natakot? Lakas loob mo akong paluin? Ikaw, isa kang maliit na sinta na sumakop sa pugad ng iba. Kailangan ko pang pumili ng araw para paluin ka? Maliit na sinta. Tingnan natin kung gaano kakatagal mag-aasta. Pagdating ng asawa ko, ipapagawa ko sa kanya na balatan kayo ng buhay. Ano ang gusto mong gawin? Lakas loob ninyo na apihin ang anak ko. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang galit ko bilang Diana Reyes. Sino mang humawak ay mamamatay. Wag. Tigil. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na galawin ang asawa at anak ko? Mahal ko, dumating ka na sa wakas. Kung nahuli ka pa ng isang hakbang itong maliit na sinta, ay halos kami napapatayin sa paghampas. Oo nga. Papa, dapat kang kumilos para sa amin. Gusto ko ang kanilang mga kamay at paa, baliing lahat at itapon sa kalsada para mamalimos. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Papa. Kahit na dumating ang hari ng langit ngayon, gagawin ko sa babaeng ito na hindi siya makakuhang mabuhay o mamatay.
Reyes. Diana Reyes. Mahal ko, Anong sinabi mo? siya si Diana Reyes. Yung 20 taon na ang nakaraan sa negosyo, siya ang nagdidikta at siya ang pinakamayaman sa lungsod ng liwanag. Imposible ito. Hindi ba siya namatay sa aksidente sa barko? Oo nga, Papa. Baka nagkakamali ka? Napakabata niya. Imposible. Siya yung matandang babae na nawala ng 20 taon? Pero kamukhang kamukha. Maraming magkakamukha sa mundo. Papa, huwag kang magpalinlang sa kanya. Sigurado, itong si Sofia na yaya. Sinadya niyang maghanap ng kamukha para magpanggap at lokohin tayo. Hindi totoo. Mahal ko tama si Andrea. Diana Reyes. 20 taon na siyang patay. Imposibleng mabuhay siya. Itong babaeng ito. Kanina, inapi niya kami ni Andrea. Kailangan mong ipaglaban kami. Babae nagpapanggap kang may alam sa harap ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Mukhang ikaw ang sawa sa buhay. Babae pinalo mo si Papa? Marco Santos, pagkatapos ng maraming taon, tanga ka pa rin. Bobo, tulad ng baboy. Ininsulto mo ako. Ngayon, kailangan kong turuan ka ng leksyon. Mga tauhan, lahat kayo, pumasok. Hulihin ninyo ang babaeng ito, gagawin ko siyang mas masahol pa sa kamatayan. Marcos Santos, sigurado ka bang gagawin mo ito? Namamatay ka na. Matigas pa rin ang ulo. Patay na si Diana Reyes. Baka nga ang bangkay niya ay kinain na ng isda. Ano ang pinagpapanggap mo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mang-api kay Marcos Santos at sa aking asawa at anak. 20 taon na ang nakalipas. Ang misteryosong nawala, marangyang bapor ng karunungan. Ngayon ay biglang lumitaw sa daungan ng lungsod ng liwanag. Lahat ng pasahero ay ligtas. Walang pagbabago sa kanilang anyo. Ayon sa verifikasyon, ang dating pinakamayaman ng lungsod ng liwanag, si Diana Reyes, ay nasa listahan ng pasahero. Ikaw? Ikaw talaga si Diana Reyes? Ikaw? Ikaw talaga, Diana Reyes. Marcos Santos, binigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, bumalik na ako. Lahat ng asset ng korporasyon ng Reyes, lahat ay ibalik sa aking pangalan. Papagawa ako ng termination letter. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya Reyes. Mahal ko, bumalik ka talaga. Miss na miss kita. Mahal ko, sino ang asawa mo? Ang asawa mo, hindi ba nakatayo doon? Mahal ko, iyon ay dahil akala ko wala ka na. Masyado akong nasaktan, nagkamali lang ako dahil sa kalituhan. Ang iyong kalungkutan. Ay, wala pa akong 1 buwan na nawawala. Ay dinala mo na ang kerida at anak sa labas. Inuwi mo ng lantad. Pinayagan mo silang mang-api ang sarili mong anak. Marco Santos, kahit tigre ay hindi kumakain ng sariling anak. Mas masahol ka pa sa hayop. Hindi ganoon. Si Sofia ay masyadong kamukha mo. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko mapigilan ang sakit ng puso. Nagsisinungaling ka pa. Napakapeke mo. Nakakasuka. Mahal ko, ano ang ginagawa mo? Bakit mo sinusuportahan ang babaeng ito? Siya. Tumahimik ka. Ikaw ba ang may karapatang magsalita dito? Mahal ko, talagang mali ako. Nagkamali lang ako dahil sa panlilinlang, dahil ba sa maliit na bagay na ito, gagawin mo akong walang-wala. Maliit na bagay. Marcos Santos, hanggang ngayon ay hindi ka pa nagsisisi. Ikaw ang naunang nangaliwa. Sa mga taong ito, pinayagan mo pa ang gerida at anak sa labas. Apiin ang aking anak. Ngayon, tiyak na gagawin ko kayong para sa mga ginawa ninyo sa mga nakaraang taon, magbayad ng kabayaran. Papa, anong ginagawa mo? Tumayo ka na. Mahal ko, alam kong mali ako. Si Isabel Garcia ang umakit sa akin. Naloko ako sa kanya.
Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Marcos Santos. Bakit hindi ko napansin dati? Ang kapal ng mukha mo. Ang dami mong ginawang nakakadiring bagay. Ngayon may kapal ka ng mukha na humihingi ng tawad? Karapat-dapat ka ba? Naging tanga ako. Pero, mahal ko, hindi mo ako iniisip. Isipin mo naman ang anak natin. 20 taon nang walang ina ang anak natin. Gusto mo bang wala siyang ama? Huwag mo akong gamiting dahilan. Noong itinakwil mo ako, at hinayaan mo akong apihin nila, wala na akong ama na katulad mo. Sofia, hindi ba't pinatira kita dito sa bahay? Ang mga pagpapahirap na naranasan mo. Si Isabel Garcia ginawa nila sa likod ko. Wala akong kasalanan. Nagpapalusot ka pa. Magpapagawa ako ng isang kasunduan ng diborsyo na walang makukuha. Pagkatapos mong pumirma, maghihiwalay na tayo. Diana Reyes. Binigyan ko ang pamilya Reyes ng 20 taon ng paglilingkod. Wala ka bang bigay sa akin kahit anong pagkakataon? Papaalisin mo akong wala. Ginoong Santos, magandang araw po. Ako si Director de la Cruz ng Korporasyon ng Liwanag. Binabati ko po kayo. Opisyal na kayo ang kasosyo ng Korporasyon ng Liwanag ng bilyong proyekto ng semikonduktor, nag-iisang kasosyo. Ang mga detalye ay tatalakayin sa seremonya ng pagpirma pagkalipas ng 3 araw. Ako ay naging kasosyo na ng bilyong proyekto ng semikonduktor. Korporasyon ng Liwanag iyon ang isa ngayon na binubuo ng nangungunang 500 kumpanya sa mundo. 4 sa mga ito ay nagsanib upang maging isang super conglomerate. Mahal ko, ang galing mo talaga. Papa, mukhang hindi na magtatagal ang ating pamilya ay nakatayo na sa pinakatuktok ng mundo. Baba, itingnan natin kung makakapagmayabang ka pa. Diana Reyes, kahit itaboy mo ako sa korporasyon ng Reyes, ano ngayon, ang nasa likod ko ngayon ay ang korporasyon ng Liwanag. Tiyak na ikaw ay tapak-tapakan kita ng walang awa, at hindi ka na makabangon. Nakatadhana kang yurakan ng husto sa ilalim ng aking paa, at hindi na makabangon. Nitong mga nakaraang taon, ang aking asawa ay nag-iisang nagpalaki sa ating anak, hindi rin madali. Ang bilyong ito, proyekto ng semikonduktor. Ibigay na lang sa kanya. Bilang pasasalamat ko sa kanya, Ma'am Reyes, gagawin ko na agad. hindi ko inaasahan na espesyal kong ginawa ito para pasalamatan si Marcos Santos sa kanyang sakripisyo na oportunidad sa pakikipagtulungan. Ito ang kanyang pagtanaw ng utang na loob sa akin. Ganito na lang. Dahil sa dating relasyon natin bilang mag-asawa, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta luhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. Papatawarin kita. At pwede ka pang maging aking kasintahan. Marcos Santos, noong bata ka, kahit bobo ka, pero may itsura ka pa. Ngayon, ikaw na nasa kalahati ng buhay na matandang bagay na malapit ng ilibing? Karapat-dapat ka ba? Ikaw? Siye. Dahil ayaw mong sumunod sa mabuti, sa masama ka, huwag mong sisihin ako kung hindi na ako magpapadala sa dating pagmamahal. At lubusang lipulin ang korporasyon ng Reyes. Napakasigurado mo ba na makikipagtulungan ka sa korporasyon ng Liwanag? Bakit hindi? Kanina, ang direktor ng korporasyon ng Liwanag ang personal na tumawag sa akin. Iyan ay bilyong proyekto. Babae kang tulad mo hindi mo maaabot habang buhay. Babae, huwag mong kalimutan na ang lahat ng mayroon ka ngayon ay galing kanino. Huwag mong palakihin ang iyong sarili. Iyan ay dahil sa sarili kong kakayahan. Marcos Santos, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Huwag kang magsisi, mga tao, palabasin sila. Ano, maglakas loob kayo? Sinasabi ko sa inyo, ako ay mula sa korporasyon ng Liwanag. Aray. Diana Reyes. Hintayin mo ako. Kapag nakuha ko na ang kontrata ng korporasyon ng Liwanag, ikaw ang unang papatayin ko. Mama, ang korporasyon ng Liwanag ba ay napakalakas? Paano kung si Marcos Santos talagang nakuha ang kontrata? Tiyak nagaganti siya sa iyo. Huwag kang mag-alala, Sofia. Ang korporasyon ng Liwanag ay talagang, ang sakit. Sofia, Anong nangyari sa iyo? tulong.
kayo, mga lalaki, teka lang. Kapag nakapirma na si Papa sa Korporasyon ng Liwanag, pagbabayarin ko kayo isa-isa. Mapapahiya kayo ng husto. Mahal ko. Ang babaeng iyon na si Diana Reyes, at naglakas loob na hiyain tayo ng ganito. Huwag mo siyang pakawalan. Huwag kang mag-alala. Sa mga nakaraang taon, unti-unti inilipat ko ang lahat ng ari-arian. Ang korporasyon ng Reyes ngayon bangkay na lang. Pagkatapos ng 3 araw, kapag formal na akong pumirma sa Korporasyon ng Liwanag, tiyak kong gagawin ang babaeng iyon na si Diana Reyes. Lumuhod at magmakaawa sa akin. Sofia, gising ka na. May masakit pa ba sa'yo? Kakatapos lang ng operasyon mo ng doktor? Sabi niya, malnutrisyon ka sa mga nakaraang taon. Napakahina ng katawan mo. Kailangan mong magpahinga ng mabuti sa mga nakaraang taon. Wala si mama sa tabi mo, nagdusa ka. Pasensya na, anak. Hindi ko sinisisi si Mama. Basta't nakauwi nang ligtas si mama. Ang mga paghihirap na ito, Ay walang halaga. pasaway na bata. Mama, ipinapangako ko, hindi na kita iiwan mula ngayon. Aalagaan kita ng mabuti. Hindi nahahayaang may manakit sa'yo. Pasok. Ma'am Reyes, Ayon sa inyong utos. nagpadala ako ng imbitasyon sa kooperasyon kay Marco Santos. Makalipas ang 3 araw, Magkakaroon ng seremonya ng pagpirma para sa proyekto. Kanselahin ang kooperasyon. Maghanap ng ibang kasosyo. Opo, Ma'am Reyes. tatawag na ako ngayon para ipaalam kay Marco Santos. Huwag na. Gusto ko sa seremonya ng pagpirma ng proyekto pagkaraan ng 3 araw. Personal kong ipaalam sa kanya. Hayaang sa kanyang pinakamatagumpay, pinakamaliwanag na sandali. Bumagsak ng husto. Naunawaan ko, Ma'am Reyes. Hindi na kita abalahin at si Ma'am Sofia. Mama, ikaw ang pinuno ng Korporasyon ng Liwanag. Ang Korporasyon ng Liwanag. Ay regalo ko para sa'yo. Papa Mama, ang Korporasyon ng Liwanag ay talagang isang super conglomerate. Kahit isang seremonya ng paglagda ay ginawang napakaganda. Siyempre, ito ay isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon. Talagang pambihira ang kakayahan ni Ginoong Santos. Nakuha niya ang bilyong proyekto ng Korporasyon ng Liwanag. Simula ngayon, si Ginoong Santos ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ng Liwanag. Narinig ko na sa paglagda na ito, ang pinuno ng Korporasyon ng Liwanag, si Ginang Diana, ang personal na dadalo. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga si Ginoong Santos sa Korporasyon ng Liwanag. Dapat kong pasalamatan si Ginang Diana sa kanyang matalas na mata na nakakita agad ng aking kakayahan. Narinig ko na si Ginang Diana ay napakatalas sa pamumuhunan. Gayunpaman, siya ay medyo misteryoso. Parang bigla na lang siyang lumitaw. Ngayon ay kanyang unang pagpapakita sa publiko. Gusto ko talagang makita kung sino siya. Ma'am Reyes, narito na ang lahat. Mahal ko, kung magiging maganda ang relasyon natin kay Ginang Diana, pagkatapos ay makukuha natin ang kahit anong gusto natin, lahat ng ating hiling ay matutupad. Tama Papa, sandali lang. Kailangan mo kaming ipakilala kay Ginang Diana. Siguradong magiging maganda ang aking pagganap. Maligayang pagdating sa lahat ng panauhin sa Korporasyon ng Liwanag para sa seremonya ng paglagda sa proyekto ng semikonduktor. Susunod, bigyan natin ng mainit na palakpakan ang pinakamahalagang panauhin ng kaganapang ito. Diana Reyes. Siya ay si Ginang Diana. Sige, naiintindihan ko. Ma'am Reyes, may biglaang mga bagay sa kumpanya.
Kailangan kong asikasuhin. Babalikan ko kayo mamaya. Sige, umalis ka na. Diana Reyes. Siya ay, Ginang Diana. Siya nga si Ginang Diana. Ang bata naman pala. Parang hindi lampas 30 anyos. Talagang bata pa pero magaling. Sa loob lang ng isang araw, naisama na niya ang 4 na nangungunang pandaigdigang kumpanya. Isang henyo sa negosyo talaga. Paano naman mangyayari iyon? Isa lang siyang nawala, na matandang bagay sa loob ng 20 taon. Wala na siya sa panahon. Bakit siya nagpapanggap? Bilang Ginang Diana? Tama? Mahal ko. Sa tingin ko si Diana Reyes ay tiyak na narinig na magpapasign ka ng kontrata sa Korporasyon ng Liwanag ngayon. Nagsisisi siya at humihingi ng tawad sa'yo. Gusto kang makipagbalikan. buti naman at marunong siya. Ngayon lang siya nagsisi. Huwag mong sabihing wala akong puso kung ibibigay mo lahat ng ari-arian mo. Nang walang kulang sa akin. At luluhod ka at dadaan ng ilang beses. Pag-iisipan kong patawarin ka. Marco Santos, ang kapal naman ng mukha mo. Matigas pa rin ang ulo mo. Sinasabi ko sa'yo, may hangganan ang pasensya ko. Kung matalino ka, lumuhod ka na. Huwag mo akong pilitin na magbago ng isip. Anong sabi mo? Sabi mo ikaw ay isang lalaking umaasa. Wala pang isang buwan akong nawala. Dinala mo na ang kirida at anak sa labas sa bahay. Inagaw mo ang aking kayamanan. At inabuso mo ang sarili mong anak. Diyos ko, hindi ko inaasahan na ganun pala si Sir Santos. Huwag magpakasal sa lalaking mapagsamantala. Lalaking umaasa sa babae. Paano nanunumbat? Nakakamangha talaga. Inaabuso ang sariling anak. Tao pa ba siya? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Marco Santos, akala mo ba hahampasin mo ako? Ako ngayon ay espesyal na bisita ni Ginang Diana. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Diana Reyes, akala mo ba? Hindi ko alam. Gumawa ka ng ganoong kalaking kaguluhan para lang i-pressure ang aking mahal. Gusto mong makipagbalikan sa kanya. Panaginip mo yan. Makipagbalikan? Anong mapapala ko sa kanya? Sa edad niya? Sa hindi pagligo niya? Ikaw, Matanda ka na. Nagpapanggap ka pa. Sabi mo hindi ka pumunta para kay papa ko? Sinong maniniwala? O baka naman, pumunta ka para dumalo sa signing ceremony. Bakit? Hindi ba pwed? Nakakatawa talaga. Ang mga taong nagtipon dito ay ang mga piling tao ng lungsod ng Liwanag. Hindi ito kanlungan ng mahihirap. Akala mo ba 20 taon na ang lumipas? Ikaw pa rin ang pinakamayaman sa lungsod ng Liwanag? At saka, lahat kami ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Korporasyon ng Liwanag na espesyal na ipinadala. Ikaw, mayroon ka ba? Imbitasyon? Hindi ko kailangan. Pumasok ka ng walang imbitasyon? Umalis ka na kung ayaw mong mamatay. Kung aalis ako, ang signing ceremony na ito ay hindi matutuloy. Sino ka ba sa akala mo? O ibig sabihin, ikaw ang nag-organisa ng signing ceremony na ito? Tama? Ang signing ceremony na ito ay ako ang nagayos. Ang ibig mong sabihin, ikaw si Ginang Diana? Oo, ako nga. Matandang babae, baliw ka ba? Na ikaw si Ginang Diana? Mas maniniwala pa ako na ako si Emperador Qin. Diana Reyes. Sa tingin ko, ang utak mo'y nasa barko at binabad sa tubig dagat. Si Ginang Diana ay napakarangal na tao. Ikaw, isang babaeng lumana, ay nagpapanggap na siya. Ikaw, Buksan ninyo ng mabuti ang inyong mga mata. Tingnan ninyo. Kung ako nga ba o hindi. Papa, hindi ba siya sasabak sa entablado? Iyan, ay pwesto ni Ginang Diana. Mahal ko, kung magagalit siya kay Ginang Diana, baka tayo ring madamay? Buti naman. Babae ito, gusto tayong patayin. Tumigil ka. Ikaw ba ay may karapatang umakyat dito? Wala kang karapatang utusan ako.
Mahal ko, huwag mo na siyang hayaan na magpatuloy. Darating na si Ginang Diana. Kung dahil sa babaeng ito masira ang seremonya ng kontrata, tayo ay tapos na. Diana Reyes. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, umalis ka na ngayon. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi kita pakikitunguhan ng mabuti. Oh? Gusto kong makita kung paano mo ako pakikitunguhan ng hindi mabuti. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama. Mga tauhan, dakpin ninyo siya. Marco Santos, lakas loob mo? Makakapirma ako sa korporasyon ng liwanag, magiging isang pamilya tayo. Ngayon, sa ngalan ni Ginang Diana, tuturuan kita ng leksyon, ikaw na babaeng walang kamuwang-muwang. Tigil. Hindi ba yan si Director de la Cruz ng Korporasyon ng Liwanag? Bakit siya mismo ang pumunta? Papa, talagang malaki ang impluensya mo. M. Tiyak na ikaw ang pinili ni Ginang Diana. Pinapunta niya si Director de la Cruz para sumalubong sa iyo. O pinahahalagahan ni Ginang Diana ang talento. Hindi tulad ng iba. Walang kakayahan, okay lang. Pero nagpapanggap pa rin dito. Talagang walang hiya, matandang babae. Payo ko sa'yo, umalis ka na agad. Kung hindi, kapag nalaman ni Director de la Cruz na wala kang imbitasyon, Tiyak na ipapalabas ka niya. Director de la Cruz. Magandang araw po. Matagal ko nang hinahangaan ang inyong pangalan. Ma'am Reyes, ayos lang po ba kayo? ayos lang. Mga nakakainis na langaw lang. Hindi ko sila pinapansin. Ginoong de la Cruz, ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? Siya ay isang lumang bagay na hindi na uso. Ang dapat ninyong salubungin ay ang tatay ko. Kayo. Anong klaseng panauhin kayo sa harap ni Ma'am Reyes? Wala kayong karapatang magsapato sa kanya. Ma'am Reyes, handa na ang lahat sa entablado. Tuloy po kayo. Sandali. Director de la Cruz. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya ay isang babaeng iniwan na hindi ko nagusto. Bakit siya ang aakyat sa entablado? Mahal ko. Papa, Tumahimik ka. Ang tapang nyo. Alam nyo ba kung sino ang nasa harap ninyo? Siya ay ang nag-iisang may-ari ng korporasyon ng liwanag, si Ginang Diana. At naglakas loob kayong mang-insulto sa kanya. Mukhang sawa na kayo sa buhay. Ano? Kayo. Sabi niyo siya ay Ginang Diana. Diana Reyes. Maliit pa lang tingin ko sa'yo. 20 taong nawala. Wala kang ibang natutunan. Ang galing mo sa pang-aakit. Lalo pang gumaling. Ang bilis mong nakahanap ng ibang kakampi. Talagang kiridang, hindi ka marangal. Akala mo lahat ay gaya mong hamak. Ang tapang mong sabihin yan sa akin. Mahal ko, ibig mong sabihin. Papa? Kailangan pa bang sabihin yan siguradong si Diana Reyes itong matandang babae? Nakipagkabit kay Director de la Cruz. Ginagamit si Director de la Cruz para umarte at manlinlang. Diana Reyes. Ikaw itong babaeng walang hiya. Babae, ang tapang mong tamaan ako. Ay. Ang tapang mong saktan si Ma'am Reyes. Naghahanap ka ng gulo. Baho na babae. Ang galing-galing mo naman. Nagawa mong si Director de la Cruz ay hindi man lang natakot na galitin ang tatay ko para lang ipagtanggol ka. Pero Director de la Cruz itong matandang babae. Baka sa katawan niya ay may dalang maruming virus. Gumamit ka ng proteksyon, ha? Anong gusto mong gawin? Ikaw. Bata ka pa, puro maruruming salita ang bibig mo. Dahil hindi ka tinuruan ng mga magulang mo ng tamang asal. Ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo para sa kanila. Papa, itong baho na babae. Dahil nasa likod niya si Director de la Cruz. Ganito niya tayo inaapi. Director de la Cruz. Pag-isipan ninyo ito ng mabuti. Narinig ko si Ginang Diana ay marunong maghiwalay ng personal at trabaho kapag nalaman niya na inaabuso mo ang iyong kapangyarihan at hinahayaan ang babaeng ito na mang-api. Siguradong hindi ka niya tatantanan. Lalaki. Tumawag kayo ng mga tauhan, itapon ninyo silang lahat sa labas. Sandali, Ano? Sa wakas natakot ka na huli na. Sasabihin ko talaga kay Ginang Diana para palakpakan kayo ng husto.
Mga panauhin, dito ay formal kong inihahayag. Ang partnership ng Korporasyon ng Liwanag at Korporasyon ng Santos, I-Love, ay kanselado na kaagad. Ang proyektong semiconductor mula ngayon ay maghahanap ng bagong kasosyo sa labas. Diana Reyes, bakit mo kinansela ang partnership ko sa Korporasyon ng Liwanag? Iyon ay sige ng Diana. Personal na itinalaga. Sino ka ba? At nangahas kang kanselahin ito. Dahil hindi kayo karapat-dapat. Ang partnership na ito, Kahit ibigay ko sa isang aso, hindi ko ito ibibigay sa inyo. Ikaw, Marcos Santos, kung maglakas loob ka pang walang galang kay Ma'am Reyes, huwag mong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Director de la Cruz, pinasasalan mo ang babaeng ito at nakikialam sa mga mahahalagang bagay ng korporasyon. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Ginang Diana at magalit sa atin? Kapag nangyari iyon, lahat kayo ay magkakaproblema. See? Hihintayin ko. Tingnan natin kung kaya mo ba. Ikaw, hintayin mo ako. Tiyak na ipapaalam ko kay Ginang Diana ang inyong mga gawain. Hintayin ninyong harapin ang kanyang matinding galit. Ma'am Reyes, si Marcos Santos ay napakawalang galang sa inyo. Gusto ba ninyong turuan siya ng leksyon? Ipadala ang aking utos. Simula ngayon, sino mang makikipagtulungan kay Marcos Santos ay kalaban ng Korporasyon ng Liwanag. Maligayang pagdating sa bahay, Ma'am Sofia. Sofia, umuwi na tayo. oh, Sofia, ikaw ang aking mahal. Ang mga ito ay hindi bagay sa iyo. Ngunit, gusto kong malaman mo na karapat-dapat ka sa pinakamahusay na mga bagay sa mundong ito. Tingnan mo kung gusto mo. Gusto ko. Salamat, Mama. Mama, napakabuti na bumalik ka. Bumalik na si Mama. Hindi na aalis. Mula ngayon, walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin. taba. Kasalanan ng matandang babae na si Diana Reyes. Nawala sa atin ang bilyong proyekto. Ang babaeng ito, pipilitin kong magbayad siya. Mahal ko. Kung hindi ka naging mabait noong una, iniwan ng batang babae na si Sofia Reyes. Paano naging ganito karaming problema? Paano ko malalaman na si Diana Reyes ay ganyan katigas ang ulo? Kung alam ko lang noong una, dapat pinabayaan ko na ang maliit na batang babae na ito na mabuhay o mamatay. Marco, Ginoong Santos, may malaking problema. Bakit ka nagmamadali? Ano ba yan? Korporasyon ng Liwanag ay kakagawa lang ng pampublikong pahayag na nagbabawal sa anumang kumpanya na makipagtulungan sa Korporasyon ng Santos. Ano? Bakit bigla? Paano naman ang Korporasyon ng Liwanag biglang mag-target sa atin? Ano na ang lagay ngayon? 5 kumpanya na ang kumalas sa kontrata. Ang iba ay naghahanda na ring tapusin ang kontrata. Kung magpapatuloy ito, masisira ang daloy ng pera ng kumpanya. Paano nangyari ito? Hindi naman tayo nakasakit sa Korporasyon ng Liwanag. Maaari bang si Diana Reyes ay talagang si Ginang Diana? Imposible! Ang matandang babae na iyon ay nawala ng 20 taon. Wala siyang ganoong kakayahan na pagsamahin ang 4 na malalaking kumpanya. Alam ko na, tiyak na si Ginang Diana ang nakakaalam na ang matandang babae ngayong araw sa piging ay nagpanggap bilang siya, kaya galit sa atin. Oh. Tiyak na ganoon. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Bukas ng umaga pupuntahan natin si Ginang Diana para magpaliwanag. Itatwa ang kaugnayan kay Diana Reyes. Sa oras na iyon, tiyak na siya ay ibabalik ang pakikipagtulungan sa akin. Mangyaring mga Ginoo, ipaalam ninyo para sa amin. Ako ang tagapangulo ng Korporasyon ng Santos, Marcos Santos. May apurahan akong bagay, kailangan kong makita si Ginang Diana ninyo. Ang aming Ginang Diana ay hindi tumatanggap ng mga estranghero. Kung walang appointment, hindi makakapasok. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Siya ay ang espesyal na bisita. Dati pa muntik na naming pirmahan ang bilyong proyekto. Ikaw na maliit na guwardiya, matapang mo kaming harangin?
Iyan ang sasakyan ni Ginang Diana. Ginang Diana. Bakit parang pamilyar sa akin? Ginang Diana. Umalis ka na. Huwag mo kaming istorbohin, Ginang. Ginang Diana, ako si Marco Santos ng Korporasyon ng Santos. Si Diana Reyes ang nagpanggap sa inyo sa seremonya ng kontrata. Kasalanan niya ang lahat. Huwag ninyo po kaming pagalitan. Maingay. Palayasin sila. Opo. Ginang Diana, pakinggan ninyo ako. Ano pang dapat ipaliwanag? Ang aming Ginang Diana, ayaw kayong makita. Ginang Diana. Wala akong kasalanan. Si Diana Reyes ang gumawa ng sarili niyang desisyon. Alam ba ninyo kung sino ang tatay ko? Ganyan kayo sa amin? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung lalapit ka pa, tatawagan ko ang pulis. Mahal ko, mukhang si Ginang Diana ay talagang galit tungkol sa pagpapanggap ni Diana Reyes, kaya ayaw niyang bigyan tayo ng pagkakataong magpaliwanag. Itong matandang babae talaga ay pinahirapan tayo. Balang araw. Papatayin ko siya. Dahil si Diana Reyes ang may problema. Hayaan siyang pumunta at humingi ng tawad kay Ginang Diana. Tatawagan ko siya ngayon. Ma'am Reyes, ayon sa inyong utos natuntun ko na ang palihim na paglilipat ni Marco Santos ng inyong ari-arian. At iba pang ebidensya ng krimen sa ekonomiya. Sa loob ng 1 linggo, makukuha ko ang tiyak na ebidensya. Maganda na ang pakiramdam ni Sofia ngayon. Susunod na linggo ay kanyang kaarawan. Balak kong magdaos ng pista para sa kanya upang ipahayag sa lahat na siya ang susunod na tagapagmana ng Korporasyon ng Liwanag. Oo, Ma'am Reyes. Gagawin ko na. Kumusta? Diana, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gusto mo pang mapatawad, pumunta ka agad sa harapan ko. Marcos Santos, baka kailangan mong magpatingin sa doktor ng utak. Ang delusyon ay sakit din. Tigilan mo na ang pagmamatigas. Kahit na nagpapabaya ka sa sarili mo ngayon, pero kung sasama ka sa akin, humingi ka ng tawad kay Ginang Diana. Hindi ko nasisingilin ang mga nakaraan. Kung hindi ka sasama, huwag mo kaming sisihin kung hindi ka na makakapag-stay sa lungsod ng Liwanag. Matandang babae, ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala sa amin ang bilyong proyektong ito. Kahit mamatay ka ng 100 beses, hindi sapat. Pinapayuhan kita na maging mabait ka, lumuhod ka, at humingi ng tawad sa amin. Baka kapag nasa mabuting kalooban ako, baka bigyan pa kita ng makakain. Sia, tingnan natin kung sino ang hihingi ng tawad kanino. Babae, Mahal ko, naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko. ano ngayon ang gagawin natin? Ginang Diana, hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang babaeng iyon na si Diana Reyes, ayaw naman makipagtulungan. Hindi ba tayo tapos na? Papa, mag-isip ka ng paraan. Bilis! Tumigil kayo. Tumahimik kayong lahat. Tiyak na makakaisip ako ng paraan. Ginoong Santos, may problema. Ano na naman? Kanina, lahat ng kasosyo. Nagpadala ng termination letter. Ngayon, lahat ng proyekto ay naka-hold. Hindi namin kayang bayaran ang penalty. Ano? Tumawag din ng bangko, sinabing kukunin ng maaga ang utang. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya. Ano ang sinabi mo? Mahal ko, ano ang gagawin? Kung magpapatuloy ito, mamumulubi tayong lahat. Oo nga, Ginoong Santos, nabalitaan ko na si Ginang Diana ay magdaraos ng pista ng kaarawan para sa kanyang anak sa 1 linggo. Kasabay nito, ipapahayag niya ang kanyang anak bilang tagapagmana ng Korporasyon ng Liwanag. Napakagaling, talagang may pag-asa pa. Kung makukuha ko lang ang imbitasyon at personal na makapagpaliwanag kay Ginang Diana, lahat ay gawa ng babaeng iyon, si Diana Reyes. Tiyak na ibabalik niya ang pakikipagtulungan sa akin. Humanap ka ng paraan, kailangan mong makuha ang imbitasyon sa pagdiriwang. Ginoong Santos, ang pagdiriwang na ito ay napakahalaga sa Korporasyon ng Liwanag. Mahirap para sa mga tagalabas na makakuha ng imbitasyon. Ano ang gagawin? Mahal ko, nakalimutan mo na ba? May pinsan ako sa Departamento ng Public Relations ng Korporasyon ng Liwanag.
Kamakailan lang, siya ay naisulong bilang tagapamahala. Tiyak na mayroon siya ng panloob na imbitasyon. Napakabuti, mahal ko. Tawagan mo agad si Pinsan. Tapos na, sabi ng pinsan ko. Maaari niya kaming bigyan ng 3 panloob na imbitasyon. Mahal ko, ikaw talaga ang aking swerte. Hindi tulad ni Diana Reyes na iyon, na laging nagdudulot sa akin ng gulo. Ngunit si Ginang Diana ay labis na pinahahalagahan ang kanyang anak. Kaya dapat tayong maghanda ng isang mamahaling regalo para kay Ma'am Sofia. Tama. Basta mapasaya natin si Ma'am Sofia. Siya ay magsasalita ng mabuti para sa atin kay Ginang Diana. Hindi ba tayo magkakaroon ng pakikipagtulungan? Papa, nabalitaan ko na ang anak ni Ginang Diana ay halos kasing edad ko. Sa oras na iyon, tiyak na magiging matalik kaming magkaibigan. Talagang karapat-dapat kang anak ni Papa. Kapag nabawi ko na ang pakikipagtulungan, tiyak na ipapaluhod ko si Diana Reyes sa harap ko at hihingi ng tawad. Sofia, malapit na ang iyong kaarawan. Tingnan mo, kung may gusto ka, pumili ka lang. Opo. Sofia, tingnan mo itong kuwintas. Ma'am, maganda ang inyong panlasa. Ito ang pinakamahalagang piraso ng aming tindahan. Limitadong edisyon sa buong mundo. Iisa lang. Ang lahat ng diamante ay mula sa nangungunang minahan sa South Africa. Ang asul na brilyante sa gitna ay isang pambihirang hiyas. Ang presyo ay 25 milyong piso. Mama, Masyadong mahal. ayaw ko. Pakikuha mo at ipasuot sa aking anak. Bibilhin ko itong kuwintas. Andrea Garcia. Ang kuwintas na ito, kami, ang unang nakakita nito. Ano naman kung ikaw ang unang nakakita? Ikaw na yaya, may pera ka bang pambayad? Hindi mo ba nakikita kung gaano ka kahirap? Mukha kang mahirap at may lakas ka pang pumunta sa tindahan ng alahas? Yaya lang pala. At may lakas ka pang pumili ng mamahaling kwintas. Walang pera, nagpapayaman-payaman ka pa. Kung masira mo ito, kakayanin nyo bang bayaran? Ang tindahan nyo, ang baba ng tingin nyo sa tao. Ako, Totoo naman ang sinasabi ko. Kung hindi afford, wag subukan. Ito, ang patakaran. Ibalot mo ang kuwintas na ito para sa akin. Kukunin ko. Opo, sandali lang po, ma'am. Teka, ang kuwintas na ito. Ako ang unang nakakita nito. Sigurado ka bang ibebenta mo ito sa kanya? Diana Reyes, huwag kang magpanggap dito. Sa labas, kaya mong lokohin ang iba, pero alam ko kung sino ka talaga. Lahat ng ari-arian mo na transfer ko na sa akin. Ngayon, wala ka ng pera. sa tingin ko, may mga tao na hindi tumatanggap ng katotohanan. Nangangarap pa rin silang maging pinakamayaman. Kayo ang hindi maintindihan ang katotohanan. Ang mama ko ngayon ay, maliit na yaya? Ang lakas ng loob mo ngayon. Lakas mong sumigaw sa amin. Kahit bumalik ang mama mo, ano naman, wala pa rin kayo. Sa buong buhay mo, tiyak na laging nasa ilalim ng aking mga paa. Sige, Andrea. Huwag ka nang makipag-usap sa dalawang babaeng iyan. Bilhin mo na ang kwintas na ito. Ito ay ating ibibigay sa Korporasyon ng Liwanag na regalo para kay Ma'am Sofia. Para kay Ma'am Sofia ng Korporasyon ng Liwanag. Sigurado ba kayong maibibigay ninyo iyan? Manahimik ka! Anong alam mo, Yaya? Ikaw na mahirap. Kahit makita si Ma'am Sofia, wala kang karapatan. Kapag naging kaibigan ko na si Ma'am Sofia, siguradong paparusahan niya kayong mag-ina. Abangan ninyo. I swipe ang card. Ma'am, na-freeze po ang card ninyo. Imposible yan. I-swipe ang akin. Akin. Tiyak na walang problema ang card ko. Mahal ko, bakit na-freeze ang mga card natin? Sir Santos, kakapirma lang ng korte ng asset freeze order. Lahat ng bank accounts sa pangalan ninyo ay na-freeze. Ano? Papa? Talaga bang magbabankrupt na tayo? Marco Santos, akala ko ang galing mo. Sa huli, ang mahirap pala, kayo pala. Ikaw? Matandang babae, tigilan mo ang pagyayabang. Kung may kakayahan ka,
Bilhin mo ang kwintas na ito. Itong card, sapat ba para bilhin iyon? Naku! Hindi ba ito ang black card na limited edition? Wala pang 5 piraso sa buong mundo. Hindi ito basta-basta makukuha kahit may pera ka. Simbolo ito ng katayuan. Tanging ang mga tunay na elite lang ang may ganito. Paano magkakaroon ng black card? Kitang-kita na galing ito sa props na binili sa bangketa. Matandang babae. Hindi mo naman inaakala na pwede kang manloko gamit ang peking card? Eddie Diana Reyes, 20 taon kang nawala. Walang ibang natutunan, ang panloloko ay lalo pang lumala. Diana Reyes, Hindi ko inaasahan na naging ganito ka makapagpanggap. Totoo ba o peke? Subukan natin at malalaman. Imposible ito! Itong matandang babae, paano magkakaroon ng black card? Na-transfer ko na lahat ng ari-arian niya. Saan siya kumuha ng pera? alam ko na. Tiyak na si Director De La Cruz ang nagbigay sa kanya ng perang ito. Itong babaeng walang hiya. Paumanhin po, ma'am. Hindi ko po kayo nakilala. Ipupak ko na po ang kwintas para sa inyo. Kung may susunod ba, hindi ko kayo patatawarin. Nama? Opo, Sofia, kunin mo. Ito ay regalo ng mama para sa iyo. Tara na. tumigil ka. Anong ginagawa mo? Ang bagay na hindi ko makuha, ikaw, hamak na yaya, hindi mo rin makukuha. Bitawan mo ako. Sinaktan mo ako? Niyurakan mo ang kuwintas na ibinigay ko sa anak ko. Isang sampal lang ang ginawa ko. Mabuti pa, ang kuwintas na ito ay nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Ngayon, agad, bayaran mo ang buong halaga. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din. Paparahin ng pulis. Sadyang pagkasira ng ari-arian ng iba, malaking halaga. Alam mo ba kung ilang taon ang makukulong mo? 25 milyong piso lang. Hindi naman ako ang hindi makabayad. Huwag kang manakot dito. Talaga? Kung hindi ako nagkakamali sa narinig ko kanina, parang na-freeze ang mga bank card ninyo. Papa, iligtas mo ko! Diana, si Andrea, bata pa siya. Hindi pa marunong. Para sa akin, pakiusap, huwag mo na siyang pagalitan. Marco Santos, ang kapal ng mukha mo talaga. Ang mukha mo sa akin ay walang halaga. Sofia, magkapatid kayo ni Andrea. Dahil magkapatid kayo, patawarin mo na siya sa pagkakataong ito. Magkapatid? Niyurakan niya ang kwintas na binili ni mama para sa akin. Hindi ba niya naisip na magkapatid tayo? Noong tinawag niya akong yaya, hindi ba niya naisip na magkapatid tayo? Noong pinaalis niya ako sa silid para sa aso niya, hindi ba niya naisip na magkapatid tayo? Sa loob ng 20 taon, ni minsan ba ay itinuring niya akong kapatid? Marco Santos, binibigyan kita ng 3 araw para ilipat ang bayad sa account ko. Kung hindi, hintayin mo na lang ang pulis. Sofia, umalis na tayo. Mag-isip ka ng paraan. Ayokong makulong. Mahal ko? Andrea, napakabata pa niya. Hindi dapat magka-record siya. Ngayon ka lang natakot. Hindi ka nag-iisip bago kumilos. Siya na, pagkalipas ng 2 araw, ay ang korporasyon ng liwanag na kaarawan ni Ma'am Sofia. Kapag nakita natin si Ma'am Sofia at si Ginang Diana, hindi ba natin kaya si Diana Reyes? Oh, sa oras na iyon, ipapaluhod ko ang matandang babae sa harap ko at magmamakaawa. Mama, kaya ko ba talaga maging mabuting tagapagmana? Pasaway na bata. Ikaw ang anak ni Mama. Tiyak kaya mo, Ito ay? Ito ang ibinigay ni Lola kay Mama. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Sana, sa langit si Lola. Maprotektahan ang aking mahal kong anak. Maging ligtas at maayos mula ngayon. Salamat, Mama. Tiyak na ingatan ko ito. Tara, sasamahan kita ni Mama pababa. Ipakita sa kanila ang anak ni Diana Reyes ay... Ma'am Reyes, kontrata ng proyekto ng semiconductor. May ilang mga tuntunin na kailangan mong personal na suriin. Naghihintay ang abogado ng kabila. Tingnan mo. Mama, Sige, magtrabaho ka. Kaya ko na mag-isa. Pupunta ako ngayon. Babalik si Mama agad.
Ang ganda ng birthday party na ito. Ang mga panauhin ay mga kilalang tao sa lungsod ng Liwanag. Sino kaya ang swerteng tao na naging Ma'am Sofia ng Korporasyon ng Liwanag? Pareho kaming may birthday ngayon. Wala akong kahit ano. Tumahimik ka. Ngayon ay kaarawan ni Ma'am Sofia. Pumunta tayo para bumati, hindi para magreklamo. Tandaan, dapat magpakitang gilas tayo, humanap ng paraan para makausap si Ma'am Sofia para sa harap ni Ginang Diana. Magsalita ng maganda para sa atin, kung makuha lang natin ang kontrata, ang buong lungsod ng Liwanag ay atin na. Mahal ko, ano kaya ang itsura ni Ma'am Sofia? Mahirap ba siyang lapitan? Bababa na si Ma'am Sofia. Sofia Reyes. Naku, tingnan ninyo sa itaas. Iyan si anak ni Ginang Diana, diba? Ang gown na ito. Nakita ko sa Paris Fashion Week limited edition sa buong mundo. Talaga namang si Ma'am Sofia ng Korporasyon ng Liwanag. Ang tindig niya, wala nang pangalawang gaya niya sa buong lungsod ng Liwanag. Ah, Halika rito, ikaw! Andrea Garcia. Paano ka nakapasok? Ako dapat ang magtanong niyan, di ba? Sofia Reyes. Ikaw, walang hiya kang yaya. Sabihin mo nga, Paano ka nakapuslit dito? Ito ay korporasyon ng Liwanag. Kaarawan ni Ma'am Sofia. Sino ka para pumunta rito? Anong nangyayari? Baliw na ba ang babaeng ito? At naglakas loob, nasaktan si Ma'am Sofia? Sino ang hindi nakakaalam, si Ginang Diana ay isang mapagmahal na ina. Maglakas loob na gawin ito kay Ma'am Sofia. Ayaw na yata niyang mabuhay. anong Ma'am Sofia? Nalinlang kayong lahat sa kanya. Siya ay ang yaya na pinalaki namin sa loob ng 20 taon. Isang mahirap na lumaki sa tira-tirang pagkain. ano? Yaya lang siya. Nagpanggap na si Ma'am Sofia. Wala na siyang pakialam sa buhay. Andrea Garcia, kung magpapatuloy ka pang mag-eskandalo, hindi mo kayang panagutan ang mangyayari. Ikaw, suwail na anak. Naglakas loob ka. Pumunta sa kaarawan ni Ma'am Sofia para magpanggap na siya. Kung ngayon ay sirain mo ang aking plano, babalatan kita ng buhay. Ang bagong LV na gown. Ang kwintas na Bulgari, ikaw, mahirap na yaya. Saan ka kumukuha ng pera para sa mga to? Hindi naman siguro ninakaw? Mama, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, peke lang yan. Class na mababa. Bagay sa klaseng mababa. Bagay. Nagpapakilala ka ba? Nakasuot ng lumang gown at may kapal ka pa ng mukha na pumunta sa ganitong uri ng salo-salo, estilo, noong nakaraang taon. Presyong palengke ngayong taon. Bagay na bagay sa'yo. Ikaw, yaya, ipinagmamalaki mo akong pagtawanan? Andrea, huwag kang magalit sa ganyan. Wala siyang ama na nagmamahal, at walang ina na nag-aalaga, maliit na sinta. Ang pagsasalita sa kanya ay nagpapababa ng ating antas. Isabel, sino ang sinasabi mong maliit na sinta? Ikaw yon. Hindi ka gusto ng nanay mo. Hindi ka rin gusto ng tatay mo. Kung hindi dahil sa awa ng pamilya Su sa'yo, matagal ka nang namatay sa gutom sa lansangan. Tama na. Wala nang usap-usap sa kanya. Mahal ko, alisin mo na siya dito. Huwag mong hayaang sirain niya ang ating mahalagang plano. Umalis ka na dito, agad-agad. Hindi ito lugar para sa'yo. Kayo ang dapat umalis. Tumigil ka. Sino ang nagpahintulot sa'yo na umalis? Bitawan mo ako. Ibalik mo sa akin ang pulseras na jade. Naku, ang ganda ng pulseras na ito. Napakaganda ng kintab. Buong linaw at luntian. Kitang-kita na ito ang pinakamaganda sa lahat. Naalala ko na, sa isang auction dati, may nakita akong katulad. Ang presyo ay 30 milyon. At ang isa'y hindi kasing linaw nito. 30 milyon. Kung gayon, mas mahal pa ito. Probinsyano talaga. Peke ang damit. Peke rin ang pulseras. Mama, tingnan mo ang pulseras. Ang peke ng kulay. Baka plastic lang ito. Oo nga, kitang-kita na peke. Sa mga mahihirap lang. Nagsusuot ng peking bagay para magmukhang mayaman. Andrea Garcia, ito ang pulseras ng inana sa pamilya. Inji, Isuli mo sa akin.
Peke lang naman. Kailangan ba? Tingnan mo ang itsura mo. Parang mamamatay. Nakakadiri, ta. Izuli mo. Talagang hindi. Kung gusto mo, lalo kung hindi ibibigay. Ano ang magagawa mo? Andrea Garcia, pinabalaan kita. Mahalaga sa akin ang pulseras na ito. Kung masira mo ito, hindi kita papatawarin. Nanakot ka? Itong basurang ito, kitang-kita na mura lang. Yung 3 sa 10 piso. Kung gusto mo, sige. Lumuhod ka at yumukod ng 3 beses. Ibibigay ko. Andrea Garcia, huwag kang sobra. Ano naman kung sobra ako? Ikaw, maliit na yaya. Ano ang magagawa mo sa akin? Izuli mo. Naglakas loob kang agawin. Nagalit mo na ako. Kung ganon, huwag mo nang asamin ang pulseras. Huwag. Ito. Bigay ito ni Lola kay Mama. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Sana, sa langit, si Lola ay maprotektahan ang aking mahal kong anak. Sana maging ligtas at payapa ka mula ngayon. Salamat, Mama. Talagang aalagaan ko ito. Pasensya na. Mama, hindi ko naprotektahan ang alaala ni Lola. Nagdadalamhati ka ba? Isang sirang pulseras, nasira na, wala na? Ano bang malaking bagay? Sobra naman? Ay, Sofia, ang anak ko ay para sa ikabubuti mo. Nagpakita ka na may pekeng pulseras. Nakakahiya sa mama mo. Akala ng iba ang pamilya nyo ay mahirap at hindi makabili ng totoong alahas. Manahimik ka. Tama na. Nabasag na, wala na. Tigilan mo na yan. Narito ang 10,000 piso. Kunin mo at umalis ka na. Huwag ka nang magpakita ng kahihiyan dito. Hindi sapat. Huwag kang maging gahaman. Sobra-sobra na ang 10,000 piso na ibinayad ko. Isang sirang pulseras, akala mo ba'y ginto? Kung magpapatuloy ka, wala kang makukuhang kahit piso. Kayo ay magbabayad para sa ginawa ninyo ngayon. Kapalit! Nakakatawa. Akala mo ba, dahil isa kang maliit na yaya, ano ang magagawa mong kapalit sa amin? Ang nanay mo ay mabuting tao. Maliit na sinta. Kayo ng nanay mo, kapag pinagsama, mas mababa pa sa aso ko. Mahal ko, Ginang Diana at Ma'am Sofia, darating na sa anumang sandali. Kung malaman ni Ginang Diana na may gumagawa ng gulo dito, tapos na tayo. Tama ka. Umalis ka na agad. Kung dahil sa iyo masira ang aking plano, hindi kita patatawarin. Huwag kang umasa. Ang pamilya mo ay nakatakdang mawasak. Suway na anak, kapag nakuha ko ang kontrata mula sa korporasyon ng liwanag, babalikan kita at aayusin. Halika rito, dalhin ang babaeng ito na nagpapanggap na Ma'am Sofia at itapon sa labas. Lakas loob mo? Ano ang hindi ko kaya? Bakit kayo nakatayo lang? Kumilos na kayo. Ako ang mananagot kung may mangyari. Pakawalan mo ako. Ako ang Ma'am Sofia ng Korporasyon ng Liwanag. Babae, hanggang ngayon nagpapanggap ka pa ring Ma'am Sofia? Andrea Garcia. Hindi kita pababayaan. Hindi ako pababayaan? Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin? Maliit na yaya? Inom! Uminom ka! Tingnan ko! Kung maglalakas loob ka pa! Sabihing ikaw si Ma'am Sofia. Tigilan mo na. Sofia, ayos ka lang ba? Mama, Wala na. Mama, hahabulin ko ang katarungan para sa iyo. ikaw! Mabaho! Pinapalo mo ang anak ko? Lalaban ako sa iyo. Diana Reyes, mamatay ka.
Diana Reyes. Nagkalat ka sa korporasyon ng liwanag sa pista ng kaarawan ni Ma'am Sofia gumawa ng gulo. Mamamatay ka ngayon. Marco Santos, wala kang kamuwang-muwang. Nang aapi ka sa teritoryo ko sa anak ko at sinasabi mong ako ang gumagawa ng gulo? Teritoryo mo? Diana Reyes, baliw ka ba? Ito ay korporasyon ng liwanag. Anong kinalaman mo dyan? Mahal ko, hindi mo ba nakikita? Umaasa siya kay Director de la Cruz. Akala niya, mahalaga siya. Isabel Garcia, kung hindi ka titigil sa pagsasalita ng masama, lilinisin ko ang bibig mo. Ang pista ng kaarawan na ito ay inanyayahan ang mga kaalyado ng korporasyon ng liwanag, mga kasosyo, sa negosyo, at mga tanyag na tao sa lungsod ng liwanag. Kayo tatlo, paano kayo nakapasok? Siyempre, mayroon kaming imbitasyon. Akala mo ba katulad mo at ng anak mo? Dalawang mahirap. Ni hindi pa nga kayo nakakita ng imbitasyon, di ba? Talaga? Nasaan ang imbitasyon? Ipakita mo nga sa akin? Ibigay mo. Bakit ko naman ipapakita sa'yo? Sino ka ba? Diana Reyes? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung ipagpapatuloy mo ang kaguluhang ito, ikaw lang ang mapapahiya. Sarili mo. Matandang babae, akala mo ba dahil nakikipagrelasyon ka kay Director de la Cruz ng Korporasyon ng Liwanag, pwede ka nang umasta na parang may-ari ka rito? Sinasabi ko sa'yo, kapag dumating na si Ginang Diana at si Ma'am Sofia, patay ka. Ikaw. Itong sampal na ito ay para turuan ka ng tamang asal. Dahil wala kayong imbitasyon, guwardiya! Sandali lang. Ikaw na ni hindi nga makakuha ng imbitasyon? Manghirap? Anong karapatan mong mag-utos dito? Subukan mo? Sino bang nagsabing wala kaming imbitasyon? Nakita mo ba? May gintong disenyo. Tanging ang tunay na VIP lang ang mayroon yan. Pinsan ko ay ang tagapamahala ng Korporasyon ng Liwanag. Ano ang panlaban mo sa akin? Mukhang, sa loob ng Korporasyon ng Liwanag, may nag-aabuso ng kapangyarihan. Matandang babae, wala ka nang masasabi ngayon, di ba? Lumuhod kayo at humingi ng tawad sa amin. Tungkol sa imbitasyon, mamaya ko na kayo sisingilin. Ngayon, pag-usapan natin ang sinira ninyong pulseras ng anak ko itong bayarin. Sirang pulseras lang naman, di ba? Babayaran ka namin? Magkano ba iyan? Sirang pulseras. Mga walang alam talaga kayo. Itong pulseras na jade ay isang pulseras na jade na ginamit sa korte ng dinastiyang Qing. Ito ay pamana ng aming pamilya. Ang halaga nito ay 50 milyong piso. ₱50 milyong. Sino ang niloloko mo? Ikaw, isang luma ng 20 taong nawawala. Paano mo kayang bilhin iyon? Ang ganito kamahal na pulseras? Diana Reyes, tigilan mo ang pagpapalabas ng kung ano-ano. Isang sirang pulseras, sinasabi mong 50 milyon, yun na. Sino ka ba? Ito ang sertipiko ng pagpapatunay mula sa eksperto. Kinukumpirma na ang pulseras na ito ay mula sa Qing Dynasty Palace, isang imperial na jade na pulseras. Mahigit 300 taon na ang kasaysayan nito. Hindi pwede. Imposible ito. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, bayaran mo ang halagang 50 milyon. Pangalawa, tatawag ako ng pulis ngayon din. Pero ang kuwintas noong isang beses, hanggang ngayon hindi niyo pa binabayaran sa akin. Mukhang wala na kayong pera, kaya hayaan na lang natin ang pulis ang humawak nito. Sandali. Diana Reyes, sinasabi mong 50 milyon, yun na. Sino ang nakakaalam kung peke ba ang sertipiko? Manghusga kayo. Ang babaeng ito ay may hawak na isang sertipiko na hindi alam kung saan galing. At sinasabi na ang isang sirang pulseras ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Naniniwala ba kayo? Tama rin naman. Napakarami ng peking sertipiko ngayon. Sino ba ang nakakaalam kung totoo o hindi? Oo nga. At 50 milyon. Sobra naman yata. Oo, kung sinabi mong totoo, totoo. Ako naman, sasabihin kong peke. Diana Reyes, tigilan mo na ang panloloko. Tingnan ninyo, ito ay galing sa Gia de Auction House. Orihinal na tala ng transaksyon. Ang pulseras na ito na jade, noong 1995. Binili ito ng aking ina sa halagang 28 milyong piso. Sa halagang iyon, ito ang taong ito, 3 autorisadong ahensya ng pagtatasa, ang inilabas na ulat ng pagtataya.
Lahat ay nagkakasundo na ang kasalukuyang halaga sa pamilihan ay 50 milyong piso. Gusto niyo pa bang tumingin? Marami pa akong ebidensya. Kontrata ng subasta, katibayan ng pagbabayad, dokumento ng seguro. Gusto niyo bang suriin, isa-isa? Papa, iligtas mo ako! May sasabihin pa ba kayo? Itabi ninyo para sabihin sa pulis. Hindi pwede. Naghahanap ka ng gulo. Sino ang may lakas ng loob sa kaarawan ni Ma'am Sofia na magingay at magulo? Wala na bang takot sa buhay? Sino na maglakas loob sa birthday party ng binibini? Magingay? Ayaw mo na bang mabuhay? Pinsan, dumating ka na sa wakas. Ito ang baliw na babae. Hindi lang niya pinanggap ang kanyang sarili bilang ginang Diana. Naglakas loob pa siyang manakit ng tao. At ngayon, gusto pa niyang mang-blackmail sa amin ng 50 milyon. Kailangan mong ipaglaban kami. Tito, tingnan mo ang mukha ko. Pinagmukha akong ganito ng kaibig-ibig na babae. Ano na ang itsura ko? Oo nga pala. At ang anak ng kaibig-ibig na babae, naglakas loob siyang sabihin na siya ang binibini ng korporasyon ng liwanag. Tito, dapat mo kaming tulungang turuan sila ng leksyon. Kayo pa ang nagrereklamo rito. Walang hiya. Tahimik. Manahimik ka. May karapatan ka bang magsalita? Diana Reyes, pinsan ni Isabel Garcia. Ngayon, siya ang manager ng public relations ng Korporasyon ng Liwanag. Paborito ni Ginang Diana. Tingnan ko kung gaano ka pa kayang magmayabang. Tingnan natin kung sino ngayon ang may lakas ng loob na magpanggap bilang ginang Diana. Tingnan mong mabuti kung sino talaga ako. Reyes, Diana Reyes, akala ko kung sino ka. Narinig na kita. Dati may kakayahan ka. Pero 20 taon na ang nakalipas. Ano na bang panahon ngayon? Ikaw, luma ng inabot ng panahon? Naglakas loob kang mang-istorbo sa Korporasyon ng Liwanag? Hindi mo alam kung sino ako. Oo nga. Masyadong mababa ang antas mo. Karaniwan ay mahirap mo akong makita. Ikaw? Matandang babae, akala mo talaga mahalaga ka? Nagmamatigas ka pa sa gitna ng kapahamakan. Wala kang takot sa kamatayan. Ang tito ko, kahit isang galaw ng daliri, ay magpapawala sa'yo sa lungsod ng liwanag. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kung hindi mo luluhuran ang pamilya ng pinsan ko at hihingi ng tawad, ipapahagis kita sa kalsada ng mga guard para hindi ka na makataas ng ulo sa lungsod ng Liwanag. Carlo Garcia, ikaw, manager ng public relations. Naglakas loob kang abusuhin ng iyong kapangyarihan? Ikaw ay isang peste sa Korporasyon ng Liwanag. Mukhang kailangan ng HR na mag-reorganize. Kaibig-ibig na babae, minura mo ako? Kung hindi kita pagdidisiplina ngayon, hindi na ako silin. Tito, patayin ang matandang babae na ito. tingnan natin kung mag-aangas pa siya. Ngayon na ang katapusan niya. Diana Reyes, tapos ka na. Huwag mong saktan ang mama ko. Sofia, Maliit na sinta, pinalo mo ako? Parang sawa ka na sa buhay. Tigil. Direktor de la Cruz, Direktor Lim, Direktor Cruz, Direktor Sai, paano kayo napunta rito? Mga direktor ako si Marco Santos ng korporasyon ng Santos dati, muntik na akong pumirma sa korporasyon ng Liwanag ng 1 bilyong proyekto ng semikonduktor. Itong baliw na babae, inutusan niya ang anak niya na magpanggap na, Ma'am Sofia, wala kaming kinalaman dyan. Oo, mga direktor tingnan ninyo. Binugbog pa kami ng baliw na babaeng ito. Kung gusto ninyong parusahan ninyo ang inang ito at ang anak niyang walang takot. Matandang babae, ang mga ito ay ang mga bigating tao ng korporasyon ng liwanag. Kapag pumadyak sila, manginginig ang buong lungsod ng liwanag. Ngayon, patay ka na. Direktor de la Cruz, Direktor Lim, Direktor Cruz, Direktor Sibuti, nandito kayo. Itong baliw na babae ay nagdudulot ng gulo sa pista ng kaarawan ni Ma'am Sofia. Nagpanggap pa siyang ginang Diana at mananakit pa. Papalabasin ko na sana siya. Sino ang gusto mong palabasin? Siyempre itong maliit na sinta. Ano ka ba? Para kang bastos kay Ma'am Reyes. Ma'am Reyes. Anong Ma'am Reyes?
Ginang Diana, kami po ay dumating ng huli. Siya. Si Ginang Diana. Carlo Garcia, sabihin mo nga ngayon, sino ang gusto mong disiplinahin? Ginang, Ginang Diana. Hindi ko alam na kayo pala. Naging bulag ako. Patawad, huwag niyo na lang pansinin ang aking pagkakamali. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Ang Diyos ang magpapatawad sa iyo. Ang aking misyon ay dalhin ka sa Diyos. Hilahin siya palayo. Huwag. Nagkamali ako. Ginang Diana, patawad. Diana, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa iyo ang korporasyon ng liwanag. Hindi ko ba sinabi? Kayo ang hindi naniwala. At nagkalat pa kayo ng chismis tungkol sa relasyon ko kay Director de la Cruz. Mahal ko. Mahal ko. Maliit na Sinta, ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka nagchismis, maaari ba akong magkamali kay Diana? Ikaw ang nagtatanim ng gulo. Papa, naniwala ka rin. Tumahimik ka rin. Wala kang karapatang magsalita dito. Diana, alam kong mali ako, isaalang-alang mo ang pinagsamahan natin bilang mag-asawa. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Huwag mo akong hawakan, nandidiri ako. Sige, hindi kita hahawakan. Kung ano ang sabihin mo, iyon ang susundin ko. Marcos Santos, ngayon, sisingilin kita sa lahat. Peke mong ginawa ang sertipiko ng pagkamatay ko. Inilipat mo ang mga assets ng kumpanya, panloloko sa negosyo. Iligal na paglalaban ng pera ang bawat krimen na ginawa mo isa-isa. Narito ang mga ebidensya. Diana, alam kong mali ako. Hindi ako karapat-dapat. Wala akong kwenta. Pangako ko, hindi ko na ulitin. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Diana, talagang alam kong mali ako. Hindi ako tao, hayop ako. Ipinapangako ko, hindi na mauulit. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon ka lang nagsisi? Kanina, sumisigaw ka na papatayin mo ako. Bakit hindi ka nagsisi noon? Noon, nabaliw ako. Si Isabel Garcia, na maliit na Sinta ang nag-udyok sa akin. Diana, maniwala ka sa akin. Lahat ng ginawa ko ay hindi kusang loob. Ang maliit na Sinta na ito ang nag-udyok sa akin na agawin ang iyong ari-arian. Siya rin ang naglagay ng gamot sa akin. Naligaw ako ng landas dahil sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Katawa-tawa. Kapal ng mukha mong sabihin niyan na ako ang mahal mo. Noong nawala ka, gabi-gabi akong hindi makatulog. Sa bawat pikit ko, ikaw ang nakikita ko. Napakasakit. Akala ko patay ka na. Marcos Santos, ang galing-galing mo pa ring umarte. 20 taon na ang nakalipas. Naloko ako sa mukha mong iyan. Ngayon, hindi na ako maloloko sa pangalawang pagkakataon. Diana, totoo lahat ng sinasabi ko. Nakalimutan mo na ba? Nagmamahalan tayo noon. Marcos Santos, may kapal ka pa bang banggitin ng nakaraan? Noon, binigyan kita ng lahat. Paano mo ako binayaran? Wala pang isang buwan akong nawala. Hindi ka na naghintay na ideklara akong patay. Pinayagan mo pa ang kerida at anak sa labas na abusuhin si Sofia sa loob ng 20 taon. Na-ospital siya dahil sa pagdurugo ng tiyan. Nagpa-ospital pa para sa aso. Ngayon, may kapal ka pang humingi ng tawad? Karapat-dapat ka ba? Ngayon, may mukha ka pa para humingi ng tawad sa akin? Karapat-dapat ka ba? Sofia, Papa ay humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ako tao, pero nasa puso kita. Noong bata ka pa, niyakap kita. Dinala kita sa parke para maglaro. Noong nilalagnat ka, Papa ay nagbantay magdamag sa tabi mo. Noong nawala si Mama. Noong kailangan na kailangan kita sa loob ng 20 taon ng pagmamaltrato. Ay, araw-araw sana ikaw pa rin ang Papa na mabait sa akin. Pero ikaw? Hindi mo ako kinilala. Sinabi mo na isa lang akong anak ng yaya.
Pinayagan mo silang saktan at murahin ako. Noong sinabi mo na nasa puso mo ako, Ako, si Marcos Santos. Ang aking papa ay namatay noong ako ay 5 taong gulang. Hindi ako hihingi ng awa para sa iyo. Ang kinahinatnan mo ngayon ay sarili mong kasalanan. Mahal ko, ayos ka lang? walang hiya. Kasalanan mo lahat. Marcos Santos, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kasalanan mo lahat. Ikaw itong maliit na sinta ang dahilan ng lahat kung hindi mo ako naakit. Makakarating ba ako sa ganitong kalagayan? Ikaw itong malas. Malas. Papatayin kita. Papa, nababaliw ka na ba? Bitawan mo si Mama. Papa, bitawan mo si Mama. Papatayin mo siya. Papa, Sinaktan mo ako. Talaga namang sinaktan mo ako. Umalis ka rin. Kayo ng nanay mo ang dahilan ng lahat. Marcos Santos, pinagsasaktan mo ang anak ko? Makikipaglaban ako sa iyo. Marcos Santos, pinalo mo ang anak ko. Makikipaglaban ako sa iyo. Maliit na sinta, bitawan mo ako. 20 taon akong nag-asawa sa iyo, nagkaanak para sa iyo, at ganyan mo ako tratuhin? Marcos Santos, isa kang makasariling tao? Kung hindi mo ako dinaya na nagsabing wala kang asawa, magiging kirida ba ako? Sinabi mo sa akin na patay na si Diana Reyes at gusto mong agawin ang kanyang ari-arian. Ngayon isisi mo lahat sa akin? Ikaw na walang hiya. Ako ang walang hiya. Ikaw na umaasa sa mayaman na maliit na sinta. Ano ka bang mabuti? Kung hindi dahil sa akin na sumuporta sa iyo, matagal ka nang nagugutom. Talagang magandang eksena ng pag-aaway ng aso't pusa. Diana, tingnan mo. Pinagalitan ko na siya ng husto. Ang maliit na sinta na ito. Mapapatawad mo ba ako? Pangako. Mula ngayon, magiging mabuting asawa at ama ako. Hindi na kita pababayaan, ikaw at ang ating anak, kahit kailan. Pangako ko, mula ngayon, magiging mabuting asawa at ama ko. Hindi ko kayo at ang anak natin pahihirapan, kahit kaunti. Ang isang lalaking naging di tapat, hindi na pagkakatiwalaan pang muli. Pabayaan na, ikaw na walang utang na loob. Nag-alaga ako ng aso. Alam pa nito na magwagwag ng buntot para pasayahin ako. Ikaw naman, walang utang na loob ka lang, kumagat ka sa akin, mas masahol ka pa sa aso. Mga tauhan, iligpit silang tatlo. Si Marcos Santos ay direktang dalhin sa pulisya. Mama, Ayos na, Sofia. Mga minamahal, ngayon ang kaarawan ng aking anak na babae. At ako, si Diana Reyes, ay formal na sa inyong lahat magpapahayag ng isang bagay sa araw na ito. Mula ngayon, si Sofia Reyes, ang aking anak na babae, ay formal na magsisilbing bise tagapangulo ng Korporasyon ng Liwanag na responsable sa araw-araw na operasyon. Siya, ang tagapagmana ng Korporasyon ng Liwanag, ang nag-iisang tagapagmana. Isabel Garcia, isinara na ang villa na ito para bayaran ang utang. Umalis na kayo agad, hindi na kayo makakapasok. Pakiusap, papasukin mo ako para kunin ang ilang gamit. Ang alahas ko, ang damit ko. Lahat ng gamit ay nirehistro at isinara na. Huwag magdadala ng anuman, makipagtulungan. Ma, ano ang gagawin natin? Saan tayo pupunta? Huwag kang matakot. Ma, may pera pa tayo sa bangko. Maghanap tayo ng hotel at doon muna tumira. Andrea Garcia, Oh, ako. ikaw ay sangkot sa sadyang pagsira ng ari-arian ng iba. Kuwintas na brilyante na nagkakahalaga ng 25 milyong piso at pulseras na jade na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Sumama ka sa amin. Hindi ang anak ko. Ako ang sumira ng kwintas. Wala siyang kinalaman. Kung gusto ninyong hulihin, ako na lang. Ma, anong ginagawa mo? Ako talaga. Manahimik ka. Bata ka pa. Hindi dapat magkaroon ng record. Ma, ganito na ang sitwasyon. Hindi na kita madadamay. Mama. Mama, huwag kang umalis. Ano ang gagawin ko?
Ngayon, opisyal na inanunsyo ng Korporasyon ng Liwanag na si Binibining Sofia Reyes ay magsisilbing bise tagapangulo ng korporasyon. Ganap na mamamahala sa pang-araw-araw na operasyon. Ayon sa ulat, si Binibining Sofia Reyes ay ang nag-iisang anak ng nagtatag ng Korporasyon ng Liwanag, si Ginang Diana Reyes. Ang pagtatalagang ito ay nagpapahiwatig na ang Korporasyon ng Liwanag opisyal na pumapasok sa yugto ng paglipat sa ikalawang henerasyon. Sofia Reyes. Ikaw, Baho na Yaya. Bakit ikaw ang magmamana ng Korporasyon ng Liwanag? Bakit? Mama, galing lang ako sa trabaho. Uuwi na ako. Huwag mo na akong hintayin. Kumain ka na muna. Sige, darating na ako. Gising na, Ma'am Sofia. Andrea Garcia, ikaw pala. Baliw ka ba? Oo, baliw ako. Baliw sa ginawa mo sa akin. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang mga magulang ko. Sinira mo ang lahat sa akin. Ngayon, gusto mo pang mamanahin ang Korporasyon ng Liwanag. Panaginip mo yan. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Malalaman mo rin. Alam mo ba kung saan ako nakatira ngayon? Sa ilalim ng tulay? Hindi ako makabili kahit isang mangkok ng noodles. At ikaw? Nakasuot ng mamahaling damit na 100,000. Nagmamaneho ng kotse na milyon-milyon. At malapit ka nang maging bise tagapangulo ng Korporasyon ng Liwanag. Bakit? Dahil ikaw at ang mga magulang mo, ang mga ginawa ninyo, ay karma na sa inyo? Tumahimik ka. Andrea Garcia, Akala mo ba, sa pagkakahawak mo sa akin, may mababago ka? tatawagan ko na ang mama mo. Hayaan mo siyang iligtas ka. Gusto ko siyang manood kung paano mamamatay ang pinakamamahal niyang anak. Sofia, nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Diana Reyes, nasa akin ang anak mo. Kung gusto mo siyang mabuhay, pumunta ka sa lumang bodega sa kanluran. Mag-isa ka lang. Kung makakita ako ng pulis, handa ka nang mag-impake ng bangkay. Andrea Garcia, alam mo ba na labag sa batas ang ginagawa mo? Tumahimik ka nga. Kung nasaan ako ngayon, kasalanan mo at ng mama mo. Pagdating ng mama mo, sabay ko kayong papauwiin. Mama, umalis ka na. Baliw siya. Sofia, huwag kang matakot. Diana Reyes? Talaga namang pumunta ka mag-isa. Hindi ka takot mamatay? Pakawalan mo ang anak ko. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Ano ang gusto ko? Gusto ko ang kumpanya mo. Ang buong Korporasyon ng Liwanag. Kung isusuko mo ang Korporasyon ng Liwanag sa akin, pakakawalan ko siya kung hindi papatayin ko siya sa harap mo ngayon din. Pumapayag ako. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, pumapayag ako. Ibibigay sa iyo ang Korporasyon ng Liwanag. Pakawalan mo ang anak ko. Hindi mo ba ako niloloko? Ako si Diana Reyes. Ang salita ko ay batas. Pero kailangan mo munang pakawalan ng tao. Hindi. Pumirma muna ng kontrata. Pagkatapos pumirma, pakakawalan ko siya. Siya? Nasaan ang kontrata? Inihanda ko na ito kasunduan sa paglilipat ng bahagi ng Korporasyon ng Liwanag. Ililipat mo sa akin ang lahat ng iyong bahagi. Pumirma ka na. Mama, huwag. Tumahimik ka. Pumirma na. Pakawalan mo na siya. Ang Korporasyon ng Liwanag ay akin na. Lahat ay akin na. Sa wakas, akin na ang Korporasyon ng Liwanag, malapit na akong maging nasa itaas. Sofia, okay ka lang ba? Pasensya na, Mama. Ako ang pabigat sa iyo, kaya nawala sa iyo ang kumpanya. Sofia Reyes, pumirma na ang mama mo ng kontrata. Ngayon, wala ka ng anuman. Kayong dalawang mahihirap. Lungsod ng Liwanag. Wala nang lugar para sa inyo. Ikaw? Matandang babae, talunan ka na. Gagawin kitang kasama ng walang hiya mong anak, luhod sa harapan ko, at humingi ng tawad. Baka bigyan ko pa kayo ng trabahong tagalinis. Andrea Garcia, akala mo ba panalo ka na? Nakapirma na ang kontrata? Gusto mo pang bawiin? Akala mo ba walang silbi ang batas? Tingnan mo ng mabuti. Ito ay 3 araw ang nakalipas sa notaryo ko. Ginawa ang paglilipat ng shares, ng 100% na shares, ng Korporasyon ng Liwanag, inilipat ko na lahat sa aking anak, Sofia Reyes. Hindi. Imposible.
Niloloko mo ako. Wala akong kahit anong ari-arian ngayon. Ang kontratang hawak mo ay pinirmahan ng isang walang pera na tao. Sa tingin mo tatanggapin yan ng korte? Tiyak na peke ito. Ibalik mo sa akin ang kumpanya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, bago ako pumasok, tumawag na ako ng pulis. Kinidnap mo ang anak ko, illegal na pagdakip, pananakot gamit ang armas Andrea Garcia, maghanda ka ng makulong Sofia, umalis na tayo. Walang hiya. Papatayin kita. Dahil hindi ko makuha, hindi ka rin mabubuhay. Huwag gumalaw! Pulis! Itaas ang kamay! Bakit? Bakit? Mula pagkabata, si Papa ay ako lang ang gusto. Mas maganda ako sa iyo, mas matalino, mas superior ng sobra. Bakit sa huli, nakuha mo lahat? Ako wala kahit ano. Galit ako sa iyo. Ikaw naging ganito ngayon, hindi ako ang dahilan. Bawat tao, kailangang magbayad para sa sariling desisyon. Ikaw at ang nanay mo, kayo ang sumira sa akin. Sinira ninyo ang aking pamilya. Sinira ang pagkatao mo, ikaw mismo, at ikaw, ang tatay, na laging nagpapasa ng sisi. Dalhin na. Bitawan ninyo ako. Mama, umuwi na tayo. Oh, umuwi. Ma'am Reyes, Si Marcos Santos ay dahil sa maraming kaso, hinatulan ng 15 taong pagkabilanggo. Si Isabel Garcia, dahil sa sinadyang paninira ng ari-arian. pagkukubli at iba pa, hinatulan ng 5 taon. Si Andrea Garcia, dahil sa kidnapping, illegal detention, sinadyang pananakit at iba pa, hinatulan ng 15 taon. Naiintindihan. Mama, lahat sila nakatanggap ng nararapat na parusa. Hindi na ako galit sa kanila. Gusto ko lang tayong mamuhay ng maayos. Sige, simula ngayon, tayong mag-ina ay mamumuhay ng maayos.